Cellbox. Si Melody Bagong Bayan ay isang 22 anyos na dalaga at laking probinsya. Nanggaling siya sa isang simpleng pamilya. Si Melody ay hindi marunong tumawa at ngumiti. Isang trahedya kasi ang nangyari sa ama niya noon na naging dahilan kung bakit nakalimutan na niya kung paano nga bang lumigaya. Lumawas siya ng Maynila para palitan sa trabaho ang kaniyang kapatid na malapit ng manganak. May malalim na dahilan po kung bakit hindi ako ngumingiti o tumatawa kahit na masaya naman ako. At si Jello Muego naman ay isang negosyante na galing pang Amerika. Apo ito ng isang mayamang donya. Gwapo ngunit ubod naman ang sungit. Kahit kailan ka talaga, Melody. Tatanda talaga ako ng maaga kapag kasama kita. Umalis ka na nga lang sa harapan ko. Umiinit na naman ang ulo ko eh. Ano kayang magiging takbo ng kwento nila? Ano bang magiging papel ni Jello sa malungkot na buhay ni Melody? Magagawa kayang paligayahin ng binatang dalagang nakalimutan na kung paano sumaya? Ating tunghaya ng isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Tales of Siren. Melody, ngumiti ka naman. Palagi ka na lang diyang nakasimangot. Libre lang namang ngumiti. Hay nako, sana naman wag magmana sa itong anak ko. Si Tani Marian, ang nakatatandang kapatid ni Melody. Hindi nagpatinag si Melody. Wala naman kasi siyang dahilan para ngumiti. Paano magmamana sa akin yung anak mo? Eh hindi naman yun sa tiyan ko nabubuo. At isa pa, hindi naman ako ang gumawa niyan. Pamimiloso po niya sa kapatid. Napatingin siya sa tiyan ng kanyang ate. 7 buwan ang buntis si Marian. 2 buwan na lang ay manganganak na ito. Ate, hindi ka ba kinakabahan sa tuwing tumatay ka? Kuryosong tanong niya. Bahagyang natawa si Marian at tinaasan siya ng kilay. Bakit naman ako kakabahan? Baka kasi sumama yung bata kapag umiri ka. Akong kinakabahan para sa'yo, ate. Loka ka? Naisip mo pa talaga yan? Pungolumbaba si Melody at napakamot ng ulo. Siya nga pala, Melody. Sa linggo ka luluwas ng Manila. Naihanda mo na bang mga gamit na dadalhin mo? Oo, ate. Konti lang rin naman ang dadalhin ko. Mga importante lang. Mabuti. Nako, galingan mo sa trabaho ah. Huwag kang papetiks-petiks. Mabait naman si Madam Bing pero ayaw nun sa tatamad-tamad. 1 taon ka lang namang mamamasukan sa kanila. Kapag naipanganak ko na itong batang nasa tiyan ko, papalitan na agad kita doon. Si Marian ay namamasukan bilang kasambahay sa isang mayamang donya sa Maynila. At dahil malapit na itong manganak, nag-leave muna ito sa trabaho at si Melody muna ang pansamantalang papalit kasi hirap ding maghanap ng bagong maid ang amo ni Marian. Sakto rin kasi na walang trabaho si Melody ngayon. Si Melody Bagong Bayan ay isang 22 anyos na dalaga. Kutis morena, may katangkaran, payat ang pangangatawan. May magandang mukha ngunit hindi marunong mag-ayos ng sarili at palagi pang nakasimangot na parabang pasan niya ang lahat ng problema sa mundo. Nakatira siya sa isang probinsya, anak ng magsasaka at lumaki sa isang simpleng pamumuhay. Mabilis na lumipas ang mga araw at araw na ngayon ng linggo. Ni hindi man lang siya umidlip kahit sobrang haba ng biyahe. Naaaliw kasi siya habang pinagmamasdan ang mga kabahayan na nadadaanan ng bus. Nakaupo siya sa tabi ng bintana at nakikinig sa tugtog. May pinapatugtog kasing kanta ang driver. Malungkot na kanta ito para sa nagkahiwalay na magkasintahan. Wala namang love life si Melody pero panay emote siya. Kumakanta pa at nakataas pa ang isang kamay niya sa ere. Hoy, miss, ang ingay mo. Gusto mong itape ko yung bibig mo? Ang pangit ng boses mo. Para kang asong tumatahol. Sita ng katabi niyang lalaki. Napangiwi siya at natahimik. Makalipas ang ilang oras, ay nakarating na rin siya sa Maynila. Bumaba na siya at sumakay na ng taxi para magpahatid sa address na ibinigay ni Marian sa kanya. Miss, ikabit mo. Sabi ng driver
Nang umupo siya sa upuang katabi nito, nagtaka siya at sinamaan ito ng tingin. Hoy, kuya, grabe ka naman. Mukha ba akong kabit? Ang tanda-tanda mo na tapos gusto mo pang kumapit ako sa'yo? May taste rin naman ako kahit papano. Mas gusto ko po ng lalaki na 1 hanggang 3 taon lang ang tanda sa akin at hindi po ako naghahanap ng sugar daddy. Napatampal sa noo ang driver. Hinila nito ang seatbelt. Ito kasi ang ikakabit mo, miss. Ikabit mo na yung seatbelt kung ayaw mong tumilapon kapag napapreno ako bigla. Napabuntong hininga si Melody at hiyang-hiya na napakamot sa kaniyang ulo. Ah, ganun po ba? Hindi mo naman sinabi agad, kuya. Ito pa lamang ang unang beses na nakasakay siya ng taxi. Wala siyang alam sa seatbelt dahil tricycle at kalabaw pa lang naman ang nasasakyan niya sa probinsya nila. Kuya, ganito ba talaga ang seatbelt? Kailangan ba talaga ito? Hindi ako makahinga. Nanlaki ang mga mata ng driver at gulantang na napatingin sa kanya. Inalis nito ang seatbelt. Ang lakas ng amats mo, miss. Hindi naman kasi sa leg kinakabit yan. Gusto mo na bang magpakamatay? Asik nito at ito na lamang ang nagkabit. Pasensya na po. Wala naman kasing ganito sa lugar na pinanggalingan ko. Sumama ang tiyan ni Melody. Napahawak siya sa kanyang tiyan at hinahanap ang button para mabuksan ang bintana. Paano mabuksan ang bintanang to? Akmang bubuksan na sana ni Melody ang bintana pero muli na naman siyang inawat ng driver. Anong ginagawa mo, miss? Kailangan ko pong buksan tong bintana. Hindi pwede. Lalabas ang aircon. Manong, wala naman pong paa yung aircon kaya hindi siya makakapaglakad palabas. At saka kapag hindi mo ako pinayagang buksan ito, pareho tayong mamamatay dito. Anong ibig mong sabihin, miss? Pinagbabantaan mo bang buhay ko? Pareho silang natahimik nang umutot ng napakalakas si Melody. Mabilis na nagtakip ng ilong ang driver at matalim siyang tiningnan. Grabe ka, miss. Buksan mong bintana, bilis. Mamamatay na ako. May mga anak pa ako. Sinabi ko naman kasi sa'yo, kuya. Ayaw mo pa kasing pumayag. Sumabog tuloy yung bomba at 2 pa tayong apektado. Ano bang kinain mo? Bakit ganyan kabaho yan? Kamote po. Huwag ka nang kakain ng kamote sa susunod kapag may plano kong sumakay ng taxi. Huminto ang kotse sa harap ng napakalaking bahay. Kulay puti ito at may 2 palapag. Natatanaw niya rin ang napakaraming sasakyan sa loob. Bumaba na siya at muntik na naman mapagalitan ng driver. Nakalimutan niya kasing magbayad kaya't kinailangan pa siyang habulin ng driver para singilin. Bahay ba talaga to? Ang laki naman. Sobrang yaman pala ng boss ni Ate Marian. Komento niya. Pinindot na niya ang doorbell. Good morning, Miss Beautiful. Bati ng gwardiya sa kanya. Bigla na lang itong sumulpot sa harapan niya at pinagbuksan siya ng gate. What can I do for you? Napatras siya, hindi dahil sa gulat kundi dahil sa matapang na amoy ng hininga nito. Nakangisi ang gwardiya sa kanya. Ang gwardyang ito ay si Berto. Kulot ang buhok, payat ang pangangatawan. Maliit ang height at kulay ginto ang ngipin. Tinamad kasi itong magsipilyo. What is your name? Melody po, sir. Melody? What a very nice name. Ako nga pala si Roberto. Berto for short and not for long. Hala, may kamukha ka, miss. Baka po si Ate Marian. Medyo magkamukha kasi kami. Si Marian Rivera ba? Hindi siyang kamukha mo. Feeling ka, malayo. Mas maganda siya sa'yo. Ang totoong kamukha mo yung future wife ko. Ay! Napaismid si Melody. Single ka ba, miss? Naghahanap ka ba ng true love? Mabilis na umiling si Melody. Trabaho po ang hinahanap ko. Ako po pala si Melody, ang kapatid ni Marian. Maid po siya dito at sure ako na kilala mo siya. Ako po kasi ang pansamantalang papalit sa kanya habang hindi pa siya nanganganak. Pero kung yayaman naman ako sa true love na yan, papatusin ko na. Natawa ang gwardya. Ikaw pala yung bagong kasambahay. Kasambahay lang ba talaga, miss? Ayaw mo bang makasama ako sa buhay? Bakit hindi sinabi sa akin ni Marian na may kapatid siyang maganda? Ang sabi niya,
Only child siya. Kung alam ko lang na may kapatid siya, niligawan na sana kita. Confident naman ako na sasagutin mo ko. Hindi ba, Miss Beautiful? Hirit ni Berto at kinindatan pa siya. Hindi umimik si Melody. Pumasok ka na sa loob. Kumato ka lang sa pinto. Tumango siya at sinunod ang sinabi nito. Naglakad siya papalapit sa pinto ng malaking bahay at 2 beses na kumatok. Ilang saglit lang ay bumukas na ito. Bumungad sa kanyang isang matandang babae na nakasuot ng kulay abong dress. Maganda at fresh pa rin itong tignan kahit na may katandaan na. Maiksi ang buhok nito na halatang bagong rimand pa. May suot din itong salamin sa mata at naka-lipstick din. Sino ka? Magandang umaga po. Ako po si Melody. Sinong Melody? Kapatid po ako ni Marian. Ako po ang pansamantalang papalit sa kanya. Ikaw po ba si Madam Beng? Bing, hindi Beng. Pagtatama ng matanda. Mabuti naman at dumating ka na. Halika, pumasok ka. Imunestra ni Madam Bing ang sofa. Maupo ka muna. Umupo naman siya. Narekomenda ka sa akin ni Marian, kaya inaasahan kong masipag at maaasahan ka, Melody. Maaasahan niyo po ako. Masipag din po ako. Kaya kong magtrabaho ng 24 oras, kahit wala pang pahinga basta may sahod po. Mabuti. Dito sa mansyon ay ikaw lang nag-iisa kong maid, kaya sa'yo ang lahat ng gawain. Ilang beses na kasi akong trinaydor ng mga nakukuha kong kasambahay. Si Marian lang ang pinagkakatiwalaan kong maid. At dahil pinagkakatiwalaan ka niya, magtitiwala na rin ako sa'yo. Alam kong mapapagod ka sa dami ng trabaho dito, pero 50,000 kada buwan ang sasahurin mo. Kaya mo ba? Kaya ko po, ma'am. Bakit nakasimangot ka? Ganito lang po talaga ako. Hindi po ako nagpapakita ng emosyon pero masaya po ako. Mabuti. Nasa dulo ng hallway na yun ang kwarto mo. Dalhin mo ng gamit mo doon. Magpahinga ka muna. Alam kong napagod ka sa biyahe. Napakalayo ba naman ang pinanggalingan mo? Salamat, Madam Beng. It's Madam Bing. Opo, Madam Bing. Binaybay na ni Melody ang mahabang hallway para puntahan ang kaniyang magiging kwarto. Habang naglalakad siya, ay nadaanan niyang mga paintings na nakadikit sa pader. Namangha siya sa lahat ng yon. Ang mahal siguro ng mga painting na to. Sino kayang may gawa ng mga to? Sana all magaling magpinta. Sana all may talent. Saad niya sa kawalan. Sa paglipas ng mga araw ay nai-enjoy ni Melody ang trabaho niya. Mula pa man noon ay mahilig na talaga siyang maglinis kaya hindi niya naiisip ang pagod sa kanyang ginagawa. Noong bata pa siya ay pangarap niyang maging janitor. At isa pa, ubod ng bait si Madam Bing at ni minsan na hindi pa siya nito napapagalitan. Palagi pang nakangiti ang matandang Donya sa kanya. Isang araw ay may nakita siyang lalaki sa kusina. Nangangalkal ito ng pagkain sa ref. Naharangan ng pinto ng ref ang mukha ng lalaki, kaya ang katawan lang nito ang nakikita niya. Sino bang lalaking to? Malaki ang katawan niya kaya imposibleng si Berto to. At isa pa, hindi naman matangkad si Berto. Kuryosong tanong niya sa kaniyang isipan. Sa pag-aakalang isa itong magnanakaw, ay dinampot niya ang takip ng kaldero at dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa lalaki. Magnanakaw ka, ha? Aniya at hinampas ito sa ulo. Nawala ng malay ang lalaki at bumagsak ito sa sahig. Sumigaw naman si Melody at kumari pa siya ng takbo palabas ng bahay. Berto! Berto! May magnanakaw! Pagsisisigaw niya, kagad siyang nilapitan ni Berto. Taka namang lumapit si Madam Bing sa kanila. Ano bang nangyayari, Melody? Bakit ka sumisigaw? Madam Bing, may magnanakaw po, lalaki. Kinukuha niya pong mga paborito niyong biskwit, madam. Paano nakapasok ang magnanakaw dito? Nakabantay sa gate si Berto. Usisa ni Madam Bing at tinaasa ng kilay si Berto. Nakatulog ka na naman ba sa oras ng trabaho, Berto? Hindi po, ma'am. Alistong alisto po ako.
Wala naman po akong napansing lalaki na pumasok dito o umakyat sa mga pader. Mabuti pa'y puntahan na natin ang magnanakaw na yan. Aya ng matanda at kagad itong iginiya ni Melody papunta sa kusina. Yan po siya, madam. Pero wag po kayong mag-alala. Napatulog ko na siya. Paano mo siya napatulog? Hinampas ko po ng takip ng kaldero. Dapat nga kawali ang hinampas ko sa lalaking yan para hindi na siya umulit pa. Tatawag na ako ng pulis, madam. Hindi mo kailangang tumawag ng pulis, Melody. Bakit, madam? Baka makatakas pang lalaking yan. At saka sa laki ng katawan niyan, hindi yan kakainin ni Berto. Baka isang balibag lang ng lalaking yan ay mababalik na agad ang mga buto sa katawan ni Berto. Huwag ka nang magtawag ng pulis. Kilala ko ang lalaking ito. Nagkasalubong ang kilay ni Melody. Kilala mo ang magnanakaw na yan, madam? Kinalabit siya ni Berto. Hindi yan magnanakaw, Melody. Sa dami ba naman ang hahampas mo ng takip ng kaldero? Ay si Sir Jello pa talaga. Sabat ni Berto at stress na napakamot ng ulo. Parang binuhusan ng malamig na yelo si Melody. Labis siyang namutla at kinabahan. Napatingin siya sa nakahandusay na katawan ng lalaki. Sino ba si Sir Jello, Berto? Apo siya ni Madam. Galing pa yung Amerika. Kaninang madaling araw lang siya dumating. Lagot ka talaga, Melody. Hindi ko naman po alam eh. Depensa ni Melody at kabado siyang bumaling kay Madam Bing. Madam, sorry po talaga. Hindi ko naman po kasi alam na apo mo siya at saka... Mamaya ka na magpaliwanag, Melody. Pagtulungan niyo ng buhatin si Jello. Kayong dalawa ni Berto. Iakit niyo siya sa guest room. Utos ng matandang Donya. Inihiga nila sa kama si Jello. Nagpaalam naman kagad si Berto dahil magbabantay pa ito ng gate. Nahihiyang nilapitan ni Melody ang matanda. Madam, sorry po talaga. Hindi ko po talaga sinasadya. Akala ko po kasi magnanakaw siya. Wala po kasi akong idea na may apo po kayo at umuwi pa rito sa mansyon. Kung alam ko lang po ay hindi ko po siya hahampasin ng takip ng kaldero. Kapag nagising si Jello, ay humingi ka rin ng tawad sa kanya at ipaliwanag mo sa kanyang nangyari. Mabuti naman ang intensyon mo. Naintindihan kita. Mapapatawad kita kapag pumayag ka sa hihingin kong pabor sa'yo. Kahit anong pabor po, madam, gagawin ko po lahat. Maging personal alahalay ka ng apo ko. Alagaan mo siya habang nandito siya sa Pilipinas. Gawin mong lahat ng gusto niya. Sige po, madam. Gagawin ko po ang lahat ng gusto ni Sir Jello. Mabuti naman. O siya, ikaw na munang bahala sa kanya. May lakad pa kasi ako. Hintayin mong magising si Jello at ipaalam mo sa kanya na mamayang hapon pa ako makakabalik. Sinunod ni Melody ang utos ng matanda. Binantayan niya si Jello habang wala itong malay. Nakaupo siya sa paanan ng binata at pinanood niya ito. Ang gwapo naman ng lalaking to. Sa lugar namin, walang ganitong itsura. Tama ngang sinabi ni Ate Marian. Maraming artistahin dito sa Maynila. Kagaya na lamang nitong apo ni Madam. Para siyang artista, katulad ng mga napapanood ko sa TV. Aniya. Si Jello Muego ay ang kaisa-isang apo ni Madam Bing. Matangkad, maputi, guwapo at isang negosyante. 8 taong gulang lang ito nung nag-migrate ito sa Amerika kasama ang kaniyang mga magulang. Inutusan siya ng mga magulang niya na magbakasyon na muna dahil nahahalata ng mga ito na stress na siya sa trabaho. Kaya napagpasya niyang umuwi na muna rito sa Pilipinas para magbakasyon at para rin makasama ang matandang Donya. Maya-maya pa'y nagkamalay na ulit si Jello. Nagkatinginan sila ni Melody at bigla na lamang itong napasigaw. Natakot kasi ito nang makita ang mukha ng dalaga. Nakaupo ba naman sa paanan nito si Melody at seryosong nakatingin sa kanya. Walang kaimo-emosyon at idagdag pa ang magulong buhok ng dalaga. Ah! Aswang! Sigaw nito. Napatayo si Melody at luminga sa paligid. Nasaan ang aswang? Sasapakin ko! Kabadong tanong niya sa binata. Itinuro siya ni Jello. Who are you? Anong ginagawa mo dito sa mansyon namin? Paano ka nakapasok? Sa pinto ako dumaan.
Pamimiloso po naman ni Melody. Hindi ako natatakot sa iyong aswang ka. Anong aswang? Sinong aswang ha? Alam kong apo ka ni Madam Bing pero ang sarap mong hampasan ulit ng takip ng kaldero. Ani Melody at napatakip sa kaniyang bibig. Naalala niya kasi ang bilin ng Donya. Kailangan niyang alagaan at pakisamahan si Jello. Ikaw yun? Ikaw ang humampas sa ulo ko? Pasensya na sir, hindi ko po sinasadya. Akala ko kasi magnanakaw ka. Ako? Magnanakaw? Sa ating dalawa, ikaw mas mukhang magnanakaw. Hoy, grabe ka. Kanina aswang tapos ngayon, magnanakaw naman? Grabe ka sa akin ah. Mas grabe ka sa akin, miss. Hindi ko naman inaano pero nangahampas ka ng kaldero. Takip lang po ng kaldero. Pagdatama pa niya sa binata. Tinaliman siya ng tingin nito. Sino ka ba? Ako po si Melody. Maid po dito. Bagong maid. Ako. Kilala mo ba ako, miss? Alam mo ba kung sino ang kaharap mo ngayon, ha? Yes, sir. Apo ka po ni Madam Bing. Pasensya na talaga, Sir Jello. Hindi ko talaga alam na apo ka ni Madam. Sana mapatawad mo ko. Gagawin ko po ang kahit ano, sir. Ngumisi bigla si Jello. Bumangon ito sa kama at humakbang papalapit sa kanya. Talaga, Melody? Handa kang gawin ang lahat? Opo, sir. Lahat-lahat po. Kahit ano. Hinagod siya nito ng tingin. Kumunot ang noo ni Melody. Pakiramdam niya kasi ay pinagnanasahan siya ng binata. Nakaramdam siya ng inis kahit na itulak niya ito. Bumangga sa paderang likod ni Jello at nangihina itong napaupo sa sahig. Namimilipit sa sakit. Ano ba, miss? Lahat na lang ba ng bahagi ng katawan ko gusto mong saktan? Dinaluhan niya ito at inalalayang tumayo pero hinawi lang ni Jello ang kamay niya. Sir, sorry. Akala ko kasi ano. Anong akala mo? Akala ko pag-uubarin mo ko. Kasi naman kung makatingin ka sa akin parang pinagnanasahan mo ang sexy kong katawan. Humalakhak si Jello. Hindi makapaniwala sa kaniyang sinabi. Ikaw? Pagnanasahan ko? Asa ka. Hindi pa ako handang magmahal ng aswang. Sorry talaga, sir. Lumabas ka na lang. Iwan mo muna ako. Ayaw na kitang makita. Pumikit ka po, sir. Bakit ako pipikit? Para hindi mo na talaga ako makita. Alangan namang akong mag-adjust eh. Mas nauna akong dumating dito sa mansyon kesa sa'yo. Anong sinabi mo? Biro lang po. Bawi kagad ni Melody. Hanip kang babae ka. Masakit na nga ang ulo ko dahil sa pagkakahampas mo. Pati itong likod ko ay masakit na rin. Gusto mong magtawag ako ng doktor, sir? Sige. May number po ba kayo ng doktor? Sinamaan siya lalo ng tingin ni Jello. May load ka po ba? Nag-expired na kasi ang load ko kahapon. Wag na. Huwag ka nang magtawag ng doktor. Lumabas ka na nga lang. Hindi pwede, sir. Bakit hindi pwede? Hindi naman nakalaki ang pinto ah. Pwede ka nang lumabas. Kabilin-bilinan kasi sa akin ni Madam Bing. Nasikasuhin at alagaan kita habang nandito ka. Hindi mo naman ako inaalagaan. Sinasaktan mo lang naman ako. Napakamot ng ulo si Melody. Sa huli ay tinantanan niya na ito at lumabas na rin siya ng guest room. Melody, kumusta na si Sir Jello? Pangusi sa ni Berto paglabas niya sa mansyon. Gising na siya. Mabuti naman. Nakahingi ka na ba ng tawad sa kanya? Oo, pero ayaw niyang tanggapin. Galit pa rin siya sa nangyari. Kahit ako magagalit din. Sa dami ba naman ang pwede mong ihampas sa yung takipan ng kaldero? Alam mo naman na sobrang bigat ng mga takip ng kaldero dito sa mansyon. Malamang, nagkabukol na si Sir Jello dahil sa ginawa mo. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Berto. Aba, bakit naging kasalanan ko? Wala lang. Hay nako. Paniguradong pag-iinitan ako ni Sir Jello dahil sa nangyari. Hindi naman siguro. Matagal ko nang kilalayan si Sir Jello. Mabait yan. Mabait ba yun? Kanina nga'y parang gusto niya akong gantihan. Huwag mo nang isipin yan. Ang mahalaga ay nakahingi ka na ng tawad sa kanya. Tama ka. Sumapit na ang gabi.
Oras na para kumain ng hapunan. Sir, pinapatawag ka po ni Madam Bing. Nakahanda na po ang hapunan. Tawag niya habang nakasilip sa kwarto. Nakaupo sa kama si Jello at may binabasang mga dokumento. Binalingan siya nito at inirapan. Sinong nagluto? Ako po, sir. Ayokong kumain. Bakit, sir? Baka nilagyan mo ng lason yan. Hindi, no. Kung nilagyan ko ng lason yun, edi sana. Nategi na ngayon si Madam Bing. Tinikman niya kasi yun ng konti kanina. Wala namang nangyari sa kanya. Buhay pa rin siya tumihinga. Depensa niya. Hay, hindi ako nagugutom. Pakisabi na lang kay Lola. Hindi pwedeng hindi ka nagugutom. Kailangan mo siyang saluhang kumain, sir. Malalagot ako sa kanya kapag hindi ka pa bumaba sa dining area. Di mas lalong hindi ako bababa para malagot ka sa kanya. Pangaasar ni Jello. Tuloy nang pumasok sa kwarto si Melody at sa pilitang hinila si Jello palabas ng kwarto. Ano ba, Melody? Sir, napag-utusan lang talaga ako ni Madam. Kailangan mo siyang saluhan sa pagkain. Kailangan ka ba talagang nakahawak sa akin? Nag-alkohol ka man lang ba? Kung saan na dumapo yung kamay mo. Marami nang nakakapit na dumi dyan. Naghugas naman po ako ng kamay. Hay, kahit na. Kung hindi lang talaga ito ang apo ng kanyang amo, malamang sa malamang, matagal na niya itong nasakal. Mahabang pasensya niya pero naubos na sa kaartihan ni Jello. Pero wala siyang ibang choice kundi ang magtimpi at huminahon. Wala naman kasi siyang laban sa binata. Madam, nandito na po si Sir Jello. Anunsyo niya habang hila-hila si Jello. May apo, saluhan mo ko. Paanyaya ni Madam Bing. Kagad namang umupo si Jello. Magandang gabi, La. Magandang gabi rin, apo. Akmang alis na sana si Melody pero bigla siyang tinawag ng matanda. Melody, saan ka pupunta? Sa kwarto lang po. Babalik na lang po ako mamaya kapag tapos na kayong kumain. Hindi ka pa naghahapunan, hindi ba? Hindi pa po, madam. Sumabay ka na lang sa amin. Napatingin si Melody kay Jello. Hindi naman niya nagugutom, La. Sabat ng binata. Nagugutom kaya ako? Tugon naman ni Melody at tinabihan pa si Jello. Pasimple naman siyang siniko ng binata. Nakakatuwa naman. Mukhang close na kayong dalawa, ha? Puna ng matanda. Nasamid si Melody habang naibuga naman ni Jello ang iniinom nitong juice. Ano yan? Biglang tanong ni Jello kahit napatingin na rin si Melody sa putaheng tinitingnan nito. Pagkain, alangan namang tsinelas. Pambabara niya. Ang ibig kong sabihin ay kung anong pagkain yan. Mukhang kadiri eh. Hoy, grabe ka naman sa kadiri, sir. Ang tawag dyan ay dinuguan at atay. Ng baboy? Atay ng tao gusto mo? Napangiwi si Jello. Bakit ka nagluto ng ganyan? Na-request ng lola mo. Paborito niya kasi yan. Maganang kumain si Melody. Paborito niya rin kasi ang dinuguan at ang atay. Kunot-no naman siyang pinapanood ni Jello. Para kang aswang. Kumakain ka ng dugo at atay. Ani Jello, kaya't natigilan siya sa pagkain. Kung aswang ako edi sana aswang na rin si Madam Bing. Kumakain din siya nito eh. Sagot ni Melody at binalingan ang matandang donya. Madam, aswang ka raw sabi nitong pogi mong apo. Pagsusumbong niya. Ano yun? Tanong ng matanda dahil hindi nito narinig ng malinaw ang sinabi ni Melody. Sasagot na sana si Melody pero mabilis na nilagyan ng kanin ni Jello ang bunganga ni Melody. Sumbongera ka. Si Jello at Melody ay parang aso at pusa sa dalas nilang magbangayan. Hindi kasi mapigilan ni Melody na patulan ito. Sa mga sumunod na araw ay panay sunod siya kay Jello. Bilang personal alalay nito ay nakasanay na niyang bumuntot sa binata. Kahit saan magpunta si Jello ay nakasunod siya. Panay pagsusungit naman ito sa kanya. Gustong-gusto na niya na itong batukan at sakalin
Pero nagpipigil lang talaga siya. Ayaw niya namang masisante. Anong ginagawa mo? Sita ni Jello. May damit, may plancha. Malamang, nagpa-plancha po ako. Sagot niya. Sir, may pera ka ba dyan? Aanin mo ang pera. Bibili ako ng bagong plancha. Hindi kasi umiinit to. Parang sira na. Paano iinit yan kung hindi naman yun nakasaksak? Asik ni Jello. Napatingin si Melody sa saksakan. Ah, kaya pala. Akala ko sira na talaga to. Hindi pala planchang naisaksak kong wire. Electric fan pala. Kaya pala biglang humangin dito. Akala ko may nagpaparamdam na spirito. Aniya at napakamot ng ulo. Hay, nasan nga pala si Lola? Nakipag-meet po sa kachat niyang lalaki online. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo, Melody. Sir, hindi naman ako nagbibiro eh. Yun ang paalam sa akin ni Madam Bing. Hayaan mo na siya, sir. Matanda na siya. At matagal ng byuda kaya okay lang kung lumablive siya saglit. Aalis din pala ako. Tumigil sa pagbaplansya si Melody. Saan ka pupunta, sir? Bakit ko sasabihin sa'yo? Kasi sasama po ako. Ano? Asa ka namang isasama kita? Dito ka lang. Sir, sasama ako sa'yo. Sa ayaw mo mano sa gusto. At saka baka maligaw ka pa rito sa Maynila. Kakauwi mo lang galing Amerika. Kaya malamang limot mo ng mga pasikot-sikot dito. Bakit ikaw ba? Kabisado mo ba itong buong Maynila? Hindi rin po. Bakit ka pa sasama? Para po may kasama ka kapag naligaw ka. Mas maganda yon. Hindi ka mag-iisa. Dalaw na tayong maliligaw. Pinapasakit mong ulo ko, Melody. Isama mo na kasi ako, sir. Binilin ka sa akin ni Madam. At kapag may nangyari sa'yong masama, patay ako sa kanya. Okay, fine. Tara na. Tara na agad, sir? Saglit lang po. Magbibihis lang po ako para naman pumantay ako dyan sa outfit mo. Magbibihis pa sana si Melody pero kinaladkad na siya ni Jello palabas ng mansyon. Sir, wala pa po akong ligo. Anong pakialam ko? Gusto mong sumama, hindi ba? Humulukip-kip si Melody at sumakay na sa sasakyan. Kaagad namang binuksan ni Berto ang gate. Berto, babalik agad kami ha. Dadalhan kita ng pasalubong. Paalam niya pa. Nag-thumbs up naman si Berto at nag-request pa ng donut at burger. Paano mo dadalhan ng pasalubong si Berto? Wala ka namang pera. Saad ni Jello. Mangungutang ako sa'yo. Babayaran kita, sir. O kahit ibawas mo na lang sa sasahurin ko. Ipinaglihi ka ba sa libro, Melody? Bakit po, sir? Ang kapal kasi ng mukha mo. Napaismid si Melody at natawa naman si Jello. Tumigil ang kotse sa parking lot ng isang mall. Anong gagawin natin dito sa mall, sir? Ano bang ginagawa sa mall? Hindi ba't bibili? Malamang, may bibilhin ako. Hindi naman lahat ng nasa mall ay bumibili. Yung iba nagpapalamig lang. Pangangatuwiran pa niya. Pinitik ni Jello ang noo niya. Anong bibilhin mo, sir? Bibili ako ng relo. Sagot ni Jello at nauna na itong bumaba ng kotse. Tumango-tango si Melody. Napakarami ng tao sa mall at ilang beses nang nabangga si Melody. Aray naman, dahan-dahan naman po kayo. Matatanggal itong balikat ko kakabangga nyo. Sita niya sa ibang tao. Nilingon siya ni Jello. Ang bagal mo namang maglakad. Reklamo nito sa kanya. Ang dami kasing tao, sir. Ang laki nitong mall pero nagmukha tayong mga sardinas dito na nagsisiksikan sa iisang lata. Napasinghap sa Melody nang biglang hinawakan ni Jello ang kamay niya. Sir, anong ginagawa mo? Humawa ka lang sa akin. Baka kasi mawala ka. Cargo de konsensya pa kita. Napatingin si Melody sa kamay nilang magkahawak. Bigla na lamang bumilis ang tibok ng kaniyang puso. Ito pa lamang ang unang beses na nakipaghawak kamay siya sa isang lalaki. Narating na nilang bilihan ng mga relo. Habang kinakausap ni Jello ang mga staff ay lumabas ng store sa Melody. Melody, akala ko kung saan ka na nagpunta. Bakit ba bigla-bigla kang umaalis? Tapos ka nang bumili, sir? Hindi pa. Halika, pumasok ka sa loob. Dito na lang ako, sir. Bakit?
Akala ko ba dapat palagi kang nakabuntot sa akin? Hindi po. Hindi po kasi ako nababagay sa ganyang lugar. Puro mamahalin at hindi ko afford. At isa pa, hindi naman ako bibili kaya't hihintay na lang kita rito sa labas. Fine, dito ka lang. Hintayin mo ko. Tumango si Melody at pumasok na ulit si Jello sa loob ng store. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na si Jello na may dalang 2 paper bag. Iniabot nito ang isang paper bag sa kanya. Ako na rin ang magdadala niyang isa, sir, para hindi ka mahirapan. Buksan mo yung hawak mo. Ito po bang box sa loob ng paper bag? Bakit ko po bubuksan? Hindi naman ito sa akin. Ikaw na lang magbukas, sir. That's yours. Po? Sa'yo yan. Ito po? Buksan mo na. Takang binuksan ni Melody ang box at bumungad sa kanyang isang relo na kulay ginto. Para saan to, sir? Huwag ka nang magtanong. Sa akin po ba talaga to? Bakit mo ko binibigyan? Utang ba to? Nako, mahal to. Hindi ko kayang bayaran. Hindi yan utang. Bigay ko lang yan sa'yo. Ayaw mo ba? Akin na. Ibibigay ko na lang sa iba. Hindi lang ako makapaniwala, sir. Ikaw na masama ang ugali na gawa kong bigyan ng ganito. Isa tong himala. Sumama ang tingin ni Jello sa kanya. Salamat po dito, sir. Sa wakas, may sasangla na rin ako kapag nagipit ako. Nagkasalubong ang mga kilay ni Jello. Biro lang, sir. Pangako po, iingatan ko to at hindi isasangla. Napakaganda nito, sir. Tama ng drama. Let's go. Uuwi na po ba tayo? Hindi pa. Saan po tayo pupunta? Ibibili natin ang pasalubong sa Berto. Buti pinaalala mo, sir. Munti ko nang makalimutan yan ah. Pagkatapos bumili ng donut at burger, ay umuwi na rin sila ng mansyon. Tuwang-tuwa si Berto sa dala nilang pasalubong. Tinutuo mo talagang pangako mong pasalubong ha? Ani Berto at kagad na nilantakan ng mga pagkain. Siyempre naman, bayaran mo yan ha. Natigilan sa pagkain si Berto at iniluwa pa ang kagat-kagat nitong donut. May bayad to? Nagbibiro lang ako. Sige na, kumain ka lang ng kumain dyan. Pakabusog ka. Maraming salamat talaga, Melody. Bumaba ang tingin ni Berto sa palapulsuhan niya. Bago yung reel mo ah. Ah, ito ba? Bigay lang to? Mukha ngang bigay. Wala ka namang pera kaya paano ka makakabili ng ganyan? Sino nagbigay niyan? Boyfriend mo? Loko, hindi no. Galing kay Sir Jello to. Bakit kanya binigyan yan? Hindi ko rin alam. Baka may gusto siya sa'yo, kaya kanya binigyan ng relo. Binatukan niya si Berto. Loko ka talaga, walang ganon. Ang lakas ng pagkakabatok mo, tumalsik tuloy yung pustiso ko. Ani Berto at dinampot ang pustiso nitong tumilapon sa damuhan. O siya, papasok na ako sa loob, Berto. Sige, pumasok ka na. Huwag ka nang lalabas kahit kailan ha. Pagbibiro naman ni Berto at kagad na lumayo kay Melody bago pa siya mabatukan ulit. Araw ng Sabado, kagaya ng nakagawian ay maagang gumising si Melody para maghanda ng agahan. Ngunit pagdating niya sa kusina ay hindi niya inaasahang madatnan doon si Jello. Sir, ang aga mo yatang nagising ah. Anong ginagawa mo rito, sir? Binalingan siya ni Jello. Nagluluto ako. Talaga po? Marunong ka palang magluto, sir. Naglakad siya papalapit kay Jello. Patingin nga niya ang niluluto mo, sir. Sinilip niya ang niluluto nito at nanlaki ang kaniyang mga mata. Bakit ka nagluluto ng uling? Anong uling? Hindi naman to uling. Itlog to. Itlog yan? Ang itim-itim na niyan. Nagmukha ng uling. At may tao pa bang kakain yan? Iniinsulto mo ba ang talento ko sa pagluluto, Melody? Sir, maghanap ka na lang ng ibang talent. Maupo ka na lang dun, sir. Ako na lang maghahanda ng pagkain para sa'yo. At saka kaya naman pala ang bilis umitim ng itlog mo dahil hindi mo nilagyan ng mantika. Nakabusangot na umupo sa gilid si Jello. Anong luto ba ng itlog ang gusto mo, sir? Scrambled or fried? Kahit ano.
Simple lang naman kasi itong gawin, sir. Una, babasagin mo lang itong itlog tapos gagantuhin mo lang. Tapos dapat din nakahanda na yung kawali na may mantika. Mahalaga ang mantika, sir. Tandaan mo yan sa susunod na magluluto ka ulit nitong itlog. Pagtuturo niya. Paano ka natutong magluto, Melody? Natutunan ko lang talaga siya. Madalas kasi ako naiiwang mag-isa sa bahay. At kung hindi ako magluluto, wala akong kakainin. Si nanay ay maagang tutungo sa bukid noon para magsaka. Si Ate Maria naman ay nandito sa Maynila. How about your father? Biglang natahimik si Melody. Hindi niya gustong pinag-uusapan ng kaniyang ama. Mabilis na niyang tinapos ang pagluluto at inihain na ito kay Jello. At saka niya nilisan ang kusina. Nagkulong na lamang siya sa kaniyang kwarto. Humiga sa kama at napatitig sa kisame. Malalim siyang napabuntong hininga. Matagal na ang trahedyang nangyari sa kaniyang ama, pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin ito sa kaniyang isipan. Sa tuwing naaalala niya ang pangyayaring yon, ay nalulungkot siya lalo at nangihina. Hanggang ngayon ay sinisisi niya pa rin ang kaniyang sarili. Kasalanan ko ang lahat. Bulong niya sa kawalan at hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kaniyang luha. Maya-maya pa ay humagulgol na siya habang yakap-yakap ang isang malaking unan. Napakasama kong anak. Iyak niya pa. Ang trahedyang nangyari noon sa kanyang ama ang dahilan kung bakit hindi na siya tumatawa o ngumingiti ngayon. Natigilan siya sa pagluha nang may kumatok sa pinto ng kaniyang kwarto. Bumangon siya sa kama at pinagbuksan ito. Bumungad sa kaniya si Jello. Sir Jello, bakit po? Bakit namumugto yung mga mata mo? Wala lang po ito. May iutos ka po ba? Nagpunta lang ako dito para tingnan ka. Bigla ka kasing umalis kanina. May kailangan lang po kasi akong gawin. Umiyak ka kanina, tama ba? Umiling si Melody at mabilis na umiwas ng tingin. Napasinghot pa siya. Hindi po, no. Wala naman pong dahilan para umiyak ako. Seryosong nakatingin sa kanyang binata. Ang pangit mong umiyak. Napaangat siya ng tingin kay Jello. Huwag ka nang umiyak. Mas lalo kang pumapangit. Dagdag pa ni Jello at tinalikuran na siya. Aba, talagang iniinsulto pa ako. Ang lalaking yun talaga. Wala nang nasabing maganda sa akin. Napasandal siya sa pinto habang nakasunod pa rin ang tingin kay Jello. Isang umaga, napansin ni Melody na may pinagkakaabalahan sina Berto at Jello. Hoy Berto, ano yan? Kuryosong tanong niya dahil may buhat-buhat si Berto. Nakita pa niya na halos pumutok ng ugat nito sa leeg dahil sa bigat ng dinadala nito. Inilapag ito ni Berto sa mesa at tinanggal ang nakabalot na newspaper. Hala, aquarium yan, di ba? Napakaganda at napakalaki naman ng aquarium na yan. Puna ni Melody at tiningnan si Jello. Sa'yo ba yan, sir? Hindi ba halata? Pambabara ng binata. Bakit ka bumili niyan? Para ilagay ka dyan. Malamang para lagyan ng mga isda. Bala kong mag-alaga ng mga isda. Anong mga isda? Ang laki ng aquarium na yan . Maraming isda ang kakasya, sir. Marami talaga. Kasya kaya dyan ng sirena, sir? Humuli ka ng isa tapos subukan mong ilagay dito para masagot yung tanong mo. Bakit ba ang hilig mong magtanong ng mga wala namang saysay? Alam mo ba, sir? Hindi ko alam. Patapusin mo kasi muna ako. Share ko lang po. Nung bata pa ako, ay nag-alaga rin po ako ng mga isda. Ano-anong isda naman? Mga isda po sa kanal. Napaismid si Jello. Nagpaalam naman si Melody dahil marami pa siyang gagawin. Habang nagwawalis siya, ay bigla siyang tinawag ni Jello. Nasa sala siya habang nasa pool area naman ito. Dalhan mo nga ako ng kape dito, Melody. Kaagad na nagtungo sa kusina si Melody para ikuha ito ng kape. Tsaka niya pinuntahan sa pool area ang binata. Ito na po yung kape niyo, sir.
Gumuhit ang inis sa mukha ni Jello habang nakatitig sa dala ni Melody. Ano yung dala mo? Kape po, hindi mo po ba nakikita? Sir, naku, yun na nga bang sinasabi ko, kaka-cellphone mo yan. Lumalabo na yung mga mata mo. Hay, hindi naman nakatimple ang kapeng dala mo. Ang sabi mo po kasi dalhan kita ng kape. Hindi mo naman klinaro kung kailangan ko bang itimpla, sir. Napatampal ng noo si Jello. Kahit kailan ka talaga, Melody. Tatanda talaga ako ng maaga kapag kasama kita. Umalis ka na nga lang sa harapan ko. Umiinit na naman ang ulo ko. Mainit pala yung ulo mo, sir. Hindi dapat kape ang iniinom mo. Dapat juice para malamig. Sige, dalhan mo ko ng juice. Tumango si Melody at akmang aalis na pero kaagad siyang hinarangan ni Jello. Yung nakatimpla. Bilin pa nito. Okay po, sir. May isa pa akong bilin. Ano po yun, sir? Yang buhok mo. Pwede bang ayusin mo yan next time? Nagmumukha ka na namang aswang. Aba, inaano ka ba ng buhok ko? At proud ako sa buhok kong to, no? Natural na natural at walang halong kemikal. Parang walis tambu yung buhok mo. Biglang kinuwelyuhan ni Melody si Jello. Anong sinabi mo? Namutla naman si Jello at pilit na inaalis ang kamay ni Melody. Joke lang naman yun. Bitawan mo na ako. Amo mo ko. Bawiin mo muna yung sinabi mo. Teka nga lang, sa buong buhay ko, ikaw palang maid na nakilala kong ganyan. Mas matapang ka pa sa amo mo at pumapatol ka sa amo mo. Ako ang boss mo, kaya dapat nagpapakabait ka sa akin. Hindi naman ikaw nagpapasahod sa akin. Si Madam Bing kaya. Di ba binilin sa'yo ni Lola na dapat inaalagaan mo ko? Pag-alaga ba to, ha? Doon lang natauhan si Melody. Tinantanan niya na rin si Jello. Sa isang panibagong araw na naman, ay naabutan ni Melody si Jello na may pinapanood sa laptop nito. Tawa ng tawa si Jello, kaya na-curious siya at nilapitan na ito. Bakit ka natatawa, sir? Ano bang pinapanood mo? Tiningnan lang siya ni Jello. Dahil hindi ito sumagot, umupo na lang siya sa tabi nito. Kumunot ang noo niya habang nakikinood. Napakamot siya ng ulo dahil wala namang nakakatawa. Anong nakakatawa dyan? Yung mga eksena. Hay, kahit naman nakakatawa to, ay talagang hindi ka pa rin matatawa. Parang nakalimutan mo na yatang tumawa at ngumiti. Libre lang naman yun pero bakit hindi mo magawa-gawa? Palagi kang nakasimangot. Pumapangit ka lalo. Pangit na kung pangit. Ani Melody. Muling humalakhak si Jello. Nakakatawa talagang palabas na ito. 4 na beses ko itong pinapanood. Napanood mo na pala yan. Bakit pinapanood mo ulit? Sinamaan siya ng tingin ni Jello. Ang galing ng mga Amerikanong yan, sir, no? Oo, magaling talaga silang umarte. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Nagagalingan po ako sa kanila dahil kahit Amerikano sila, ay sobrang galing nilang magsalita ng Tagalog. Hindi sila marunong magtagalog. Anong hindi nagtatagalog nga ang mga yan, oh? Hay, hindi naman nila totoong boses yan. Nakadub yan. Anong dub? Yung sabon? Anong pinagsasabi mong babae ka? Ano po ba kasi yung dub? Ang ibig kong sabihin ng dub ay may ibang nagsasalita para sa kanila. Itinatranslate yung mga sinasabi nila sa wikang na maiintindihan ng mga nanonood. Kagaya nito, mga Amerikano sila at English ang ginagamit nila at para maintindihan ng mga Pilipino. May nagdadub dito gamit ang wikang Tagalog. Naintindihan mo na. May ganyan pala, sir. Kaya pala. Anong kaya pala? Kaya pala yung pinapanood ni Madam Bing na Koreanong naghahalikan ay marunong magtagalog. Dub pala ang tawag doon. Natawa si Jello. Pero hindi pa rin talaga nakakatawa yung pinapanood mo, sir. Komento ni Melody, kahit natigilan sa pagtawa si Jello at matalim na naman siyang tiningnan. Sige po, mauna na ako. Kailangan ko pang maglaban ng brief mo. Anong lalaban mo? Yung brief mo po. Wag na, ako nang maglalaban yan. Maghanap ko na lang ng ibang lalaban. Nahihiya ka ba sa brief mo, sir? Siguro may butas yun, no? Walang butas yun. Bagong bili yun. Sana all bagong bili. Hiyang-hiya naman yung panty ko na
Binili ko pa 7 years ago na butas-butas na at maluwag ng garter. Ani Melody at napabuntong hininga. Isang gabi, si Jello at Melody lang naiwan sa bahay. Umalis kasi si Madam Bing dahil may business trip ito. Napagpasyahan ni Melody na manood ng horror movie. Si Jello naman ay nagising dahil sa ingay kaya't lumabas ito ng kwarto para sitahin siya. Melody, bakit ba ang ingay? Sir, bakit gising ka pa? Huwag mo ang sagutin ng tanong yung isa pang tanong, Melody. Sir, gusto mong manood? Magandang palabas na to, sabi ni Berto. Anong palabas ba yan? Umupo ka na lang muna dyan, sir, at panoorin mo na lang. Tamad na umupo sa kabilang sofa si Jello. Kapag yan hindi maganda. Makalipas ang ilang segundo'y biglang lumitaw sa screen ng mukha ng isang babaeng aswang. Sa sobrang gulat ni Jello, ay naibato nito ang unan at napasigaw pa ito ng malakas. Habang si Melody naman ay walang kaimo-emosyon. Sir, ang lakas ng sigaw mo. Baka magtaka mga kapitbahay kung napano ka na. Hindi mo naman kasi sinabi sa akin na horror pala yung pinapanood mo. Hindi ka kasi nagtanong. Huminahon na si Jello ngunit muling lumitaw sa screen ng aswang. Sinabayan pa ito ng malakas na kulog at ulan sa labas ng mansyon, kaya mas lalong nakaramdam ng takot ang binata. Niyakap ni Jello ang mga unan at bigla nitong naalala ang kunento sa kanya ni Madam Bing nung bata pa siya. Tungkol yun sa mga aswang. 20 years ago, 10 taong gulang pa lamang si Jello. Umuwi sila ng parents niya sa Pilipinas para dumalo sa birthday ni Madam Bing. Noong sumapit ang gabi, nakahiga na sa kama si Jello. Pumasok naman si Madam Bing. Lola, pwede mo ba akong kwentuhan? Busy kasi si Mama at Papa sa mga bisita, kaya hindi nila ako masikaso. Hindi po kasi ako nakakatulog ng walang bedtime stories. Pakiusap ni Jello. Sige apo, anong kwento bang gusto mong marinig? Tungkol po sa mga aswang, la. Apo, baka bangungutin ka niyan. Sige na po, la. Gusto ko po talagang malaman kung anong mga aswang. At nagsimula na ngang magkwento si Madam Bing. Sa kasalukuyan ay naaalala pa rin ni Jello ang nakakatakot na kwento tungkol sa mga aswang. Napatitig siya kay Melody. Kahit kakarampot na takot ay wala siyang nakikita sa mukha ni Melody. Ni hindi man lang ito nagulat noong lumitaw ng ilang beses sa screen ang aswang. Sigurado na ako na aswang talagang babaeng to. Bulong ni Jello sa kawalan. Matagal na niyang pinaghihinala ang aswang sa Melody. Nagtataka kasi siya sa mga ikinikilos nito. Napapansin niya ang sobrang pagkahilig ni Melody sa dinuguan at atay. Masiba itong kumain ng ganong pagkain. Madalas din niya itong nahuhuli na lumalabas tuwing madaling araw. Idagdag pang nakakatakot na itsura ni Melody. Palaging walang emosyon ng mukha at buhaghag pa ang buhok at palagi pang nakasuot ng itim na damit na para bang araw-araw itong dadalo ng lamay. Nilingon siya ni Melody. Namutla si Jello at mabilis na napaiwas ng tingin. Napa-sign of the cross pa ito at nagbanggit ng iilang dasal. Ayos ka lang ba, sir? Hindi umimik si Jello. Isang ideyang pumasok sa isip nito. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa kusina. Nasa na ba yun? Taranta nitong tanong habang hinahalughog ang ref at ang mga cabinet. Napangiti siya nang makita ng asin at bawang. Ngayong gabi ay malalaman ko na rin ang totoong pagkatao mo, Melody. Lalabas ng pagiging aswang mo. Anya at binalikan na sa sala si Melody. Sir, ano bang ginawa mo sa kusina? Naghahanap ka ba ng makakain? Gusto mo po bang ipaghanda kita? Hindi ba takot ang aswang sa asin at bawang? Opo, sir. Base po sa mga kwento at sa mga nakalagay sa internet. Bakit mo natanong yan, sir? Hindi sumagot si Jello pero bigla na lang itong sumigaw ng napakalakas at sinabuyan ng maraming asin sa Melody. Binato niya rin ito ng bawang. Sir, ano ba? Anong problema mo? Bakit mo ako binabato? Aswang ka!
Pambibintang ni Jello. Hindi ako aswang. Humakbang si Melody papalapit kay Jello pero namutla lalo si Jello at kumaripas ito ng takbo pabalik sa kwarto. Sa kauna-unahang pagkakataon, makalipas ang ilang taon ay muling tumawa si Melody. Malakas ang pagtawa niya. Ngayon na lang ulit siya nakatawa ng ganito. Sinundan niya sa kwarto si Jello. Nakalakang pinto kaya't kumatok na lamang siya. Sir Jello, hindi talaga ako aswang. Kahit padalhin mo ako sa simbahan, hindi ako masusunog. Aswang ka nga kasi. At may mga aswang naman na hindi nasusunog sa simbahan Hindi nga po ako aswang. Aswang ka. Nasaktan ka nga nang binato kita ng bawang. Malamang, sinong hindi masasaktan Napakalaki ng binato mo at isa pa. Hindi naman bawang yun. Sibuyas kaya yun. Yung asin na sinabi ko. Napahiyaw ka. Nasaktan ka. Aswang ka talaga. Paano ako hindi mapapahiyaw Nalagyan yung mata ko. Ikaw kayang mapuwing. At saka, anong asin? Asukal kaya yun. Hay nako sir, nagsayang ka pa talaga ng sibuyas at asukal. Napakamahal pa naman ng sibuyas at asukal ngayon. Bumukas ang pinto. Bumungad sa kaniyang stress na itsura ni Jello. May hawak-hawak pa itong 3 rosaryo. Hindi ka talaga aswang? Aniya, at dinikit sa mukha ni Melody ang mga rosary. Ipinakita ni Melody ang suot niyang kwintas na may pendant na cross. Magsusuot ba ako ng ganito kung aswang ako? Hindi pa rin ako kumbinsido. Ipaliwanag mo muna sa akin kung bakit pa nailabas ka sa tuwing madaling araw. Siguro oras yun para mambiktima ka, hindi ba? Ano? Hindi no. Lumalabas ako tuwing madaling araw para tawagan sila nanay at ate sa probinsya. Sobrang abala ko kasi sa trabaho kaya sa madaling araw ko na lang sila natatawagan. At saka ayokong makaistorbo at magingay sa loob ng mansyon. Kaya sa labas ko sila kinakausap. Bakit sobrang mahilig ka sa dinuguan? At atay, pati yung intestine ng manok, kinakain mo? Sir, paborito ko nga po yun. Yung dinuguan po ang kinalakihan kong pagkain sa probinsya namin. Halos lahat ng tao doon ay paborito yun dahil sikat yun sa amin. At yung bituka naman ng manok ay isaw ang tawag doon. Nabibili yun sa tabi-tabi. Kung gusto mo isasamahan kita sa tindahang pinagbibilhan ko ng isaw. Bakit palagi kang nakaitim? Bawal na bang magsuot ng itim na damit ngayon? At paborito kong kulay ang itim. Maganda ring suotin kasi hindi kita kapag nagkamantsa. Umirap si Jello. Sigurado ka ba? Wala ka pang nakakain na tao? Wala pa, pero baka ngayon meron na. Uunahin kita kapag hindi mo pa ako tinantanan sa aswang-aswang na yan. Napatras si Jello. Ngumiti si Melody. Nagulat naman si Jello dahil yun pa lang ang unang beses nitong nasaksihan ang ngiti ni Melody. Parang may humaplos sa puso ng binata nung nasilayan nito ang matamis ng ngiti ng dalagang maid. Matulog ka na sir. Salamat dahil napasaya mo ako ngayon. Aniya at tinalikuran na ito. Melody, may isang tanong pa ako para sa'yo. Ano po yun? Ngayon pa lamang kita nakitang ngumiti. At nabanggit mo na napasaya pa kita. Bakit nga ba hindi ka ngumingiti noon? Bakit hindi kita nakikita ng emosyon? Isa rin kasi yun sa dahilan kung bakit kita napagkamalang aswang. Di ba ang mga aswang ay parang wala ng puso? Wala ng awa sa mga taong nabibiktima nila at wala silang mga emosyon. May malalim na dahilan po kung bakit hindi ako ngumingiti o tumatawa kahit na masaya naman ako. Anong dahilan? Yung pagiging tsismoso mo, sir. Hay, huwag na lang sabihin kung ayaw mo. Okay, hindi ko sasabihin. Biro lang, sabihin mo na. Gusto ko talagang malaman. Nung bata pa ako, humiling ako sa tatay ko. Hiniling ko sa kanya na gusto kong magkaroon ng cellphone. Nung panahong yun kasi sobrang ambisyosa ako. At sa amin ng mga kaibigan ko ako na lang ang wala pang cellphone. Isang araw, umuwi si tatay at may dala siyang regalo para sa akin. Sobrang saya ko noon. Masayang masaya. Nakangiti at tumatawa pa. Grabe ang pasasalamat ko kay tatay kasi naibigay niya yung isang bagay na labis na magpapaligaya sa akin. Pero sa kaparehong araw na yon ay may dumating na mga pulis sa bahay namin.
dinampot nila si tatay. Alam mo kung bakit? Sa kagustuhan niyang mapasaya ako, nagawa niyang magnakaw. Nakagawa siya ng masama dahil sa pagiging ambisyosa ko. Ninakaw niya yung cellphone sa isang tindahan para lang magkaroon ako ng cellphone, Sir Jello. Nakulong si tatay at sa kulungan na rin siya binawian ng buhay. Namatay siya dahil binugbog siya ng mga kasama niya sa loob ng selda. Namatay siya dahil sa akin. Hanggang ngayon ay sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa nangyaring yon. Nagwakas ang buhay niya dahil sa kagustuhan niyang mapasaya ako. At dahil doon, natatakot na akong sumaya ulit. Pakiramdam ko kasi kapag sumaya ako, may mangyayari na namang hindi maganda. Dahil sa nangyari kay tatay, alam kong wala akong karapatan pang sumaya. Ilang taon kong kinalimutan kung paano tumawa at ngumiti. Niyakap siya bigla ni Jello. Melody, ngayong narinig ko ng kwento mo, isa lang ang masasabi ko. Wala kang kasalanan sa nangyari. Hindi mo kasalanan kung bakit nagawa yun ng tatay mo. Marami namang paraan pero mas pinili niya yung maling paraan. Itigil mo ng kasisisi sa sarili mo. Kailangan mo nang palayain yung nakaraan. Alam kong nasaktan ka sa nangyari sa tatay mo pero mali rin na ipinagdadamot mo sa sarili mo ang pagiging masaya. Pero kung hindi ako nag-request ng cellphone noon, hindi niya may isip na magnakaw, Sir Jello. Hindi siya makukulong at mas lalong hindi siya mabubugbog. Hindi sana siya namatay. Sana kasama pa rin namin siya hanggang ngayon. Kung nandito siya, hindi na sana nalulungkot si nanay. Napaka-immature ko kasi noon. Napaka-selfish ko. Ipinagpilitan ko yung gusto ko kahit na wala naman kaming pera. Sigurado ako na nakikita ng tatay mo ngayon ang lahat ng ginagawa mo at nararamdaman mo. Sigurado ako na kung nandito lang siya, sasabihin niya sa'yo na huwag ka nang maging malungkot at itigil mo na ang pagsisisi sa sarili mo. Melody, ilang taon mo nang pinagdadamutan ng sarili mong sumaya. Siguro naman oras na para lumigaya ka. Oras na para bumalik na ulit yung ngiti mo. Salamat, Sir Jello. Sa'yo ko pa talaga na ikwento ang mapait kong nakaraan. Pero hindi ka ba talaga aswang? Sir naman, akala ko tapos na tayo sa usapang yan. Kinabukasan ay hindi pa rin mayalis ang saya ni Melody. Natatawa pa rin ito sa tuwing naaalala niya ang mga nangyari kagabi. Magandang umaga, sir. Masiglang bati niya. Nalaglag sa upuan si Jello. Hindi ito makapaniwala sa itsura ni Melody. Napakura pa ito at napakusot ng mata. Ang dati kasing nakabuhaghag nitong buhok ay nakatali na ngayon at maayos ng tingnan. Kulay puti na rin ang suot nitong damit at hindi na itim. Melody, ikaw ba talaga yan? Bakit, sir? Hindi pa rin ba maayos ang itsura ko? Pinamulahan ng leeg at tenga si Jello. Maayos naman. Maganda. Maganda po ako? Maganda yung damit mo. Yung damit lang po ba? Bakit ba ganyan ang ayos mo? Kasi po pinupuna mo yung damit at buhok ko. Kaya nag-ayos na ako. Baka kasi pagkamalan mo na naman akong aswang. Maganda ka naman pala. Ano po yun, sir? Uminom ng tubig si Jello at hindi na inulit pang kanyang sinabi. Melody. Ngumiti si Melody. Bakit po, sir? Mas bagay sa yung nakangiti. Sana wag nang mawala yung ngiti mong yan. Sir, sasakit naman po ang mukha ko kapag hindi ako tumigil sa kakangiti. Mas gumaganda ka kapag nakangiti ka. Uminit ang pisngi ni Melody sa kaniyang narinig. Lumakas din ang paghataw ng kaniyang puso. Nagkatinginan sila at sabay na napangiti. Melody, ngumingiti ka na. Puna ni Madam Bing, nakakauwi lang. Nagulat ito sa pagngiti ni Melody. Kailan ka pa natutong ngumiti, ha? Kagabi po, may isang tao kasi na
Nagpa-realize sa akin na karapat-dapat pa rin akong sumaya sa kabila ng malungkot kong nakaraan. Sino naman ang taong yun? Aba, dapat ko siyang makilala. Para naman makapagpasalamat ako sa kanya na nakakangiti ka na ng ganyan. Mas maayos tingnan ang itsura mo ngayon. Bagay naman pala sa'yo ang ngumiti at maganda kang tingnan. Dati kasi para kang mangkukulam. Huwag ka sanang magagalit, iha. Nagpipigil ng tawa si Jello. Apo, sang-ayon ka naman sa akin, hindi ba? Maganda talaga ngayon si Melody. Pero hindi ko naman sinasabing pangit siya noon. Tumango si Jello at nakatitig sa mga mata ni Melody. Opo la, maganda si Melody. Magandang maganda po. Anito, kinilig biglang matanda. Bagay kayong dalawa, hindi ba't naghahanap ka ng girlfriend, apo? Huwag ka nang maghanap. Itong si Melody na lang ang gawin mong girlfriend para at least kilala ko na. Mabait itong si Melody. Gusto ko siya para sa'yo. Suwestyon pa ni Madam Bing. Naubo si Melody. Ikaw ba, Melody? Single ka pa ba o may boyfriend ka na sa probinsya niyo? NBSB po ako, Madam Bing. Ano yung NBSB? USB lang kasi ang alam ko. No boyfriend since birth po, Madam. Talaga? Wala ka pang nagiging kasintahan? Aba, tamang-tama ka rito sa apo ko. Siya na lang ang gawin mong first boyfriend. Tumikim si Jello at hinawakan sa balikat si Madam Bing. La, baka napagod ka lang sa biyahe kaya mo nasasabi yan. Halika, ihahatid na kita sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. Dahil sa nangyari nung nakaraang gabi, ay nabawasan na ang kasungitan ni Jello kay Melody. Bihira na lang din sila kung magbangayan. Araw ng Martes, habang nagdidilig ng halaman si Melody, ay nakita niya si Jello na nakaupo sa bench at may pinagkakabalahan na naman. Sir Jello, nagpipinta ka pala? Manghanyang tanong. Oo, hilig ko tong ginagawa ko. Dati mas madalas akong nagpipinta. Tapos binibigay ko kay Lola. Ngayon ay bihira na lang. Sa tagal ko nang namamalagi rito sa Pilipinas, ay ngayon pa lang ulit ako nakapagpinta. Biglang naalala ni Melody yung mga nakadikit na painting sa hallway. Hala, sir, yung mga painting ba sa mansyon na ikaw ang gumawa? Nung unang dating ko kasi dito sa mansyon ay, yun agad ang unang nakaagaw ng atensyon ko. Napakaganda kasi ng mga yun. Ako ang gumawa ng mga yun. Ang lahat ng painting sa bahay ni Lola ay akong gumawa. Ang galing mo naman, sir. Gwapo na, talentado pa. Gwapo na ako sa paningin mo? Ni minsan hindi ko naman sinabi na pangit ka, sir. At saka ang kapal naman ata ng pagmumukha ko kung sasabihin kong pangit ka. Anong pinipinta mo ngayon, sir? Wala pa nga ako naiisip eh. Tulungan mo naman ako mag-isip ng bagong ipipinta. Mga puro halaman kaya ang ipinta mo, sir. Masyadong common yan. Napatingin si Jello sa mukha niya. Yang mukha mo kaya, Melody? Napahawak si Melody sa mukha niya. Sir? Ako talaga? Oo, yang mukha mo nilang ipipinta ko. Sir, baka magsisi ka. Papangit lang yung gawa mo. Paano papangit eh? Napakaganda mo. Hirit ni Jello na muli na namang nagpabili sa tibok ng puso ni Melody. Kumuha ng isang upuan si Jello at pinuwesto ito sa harap ng kaniyang canvas board. Diyan ka umupo para makita kita ng maayos. Kamot ulo namang umupo si Melody doon. Ngumiti ka. Kagad siyang ngumiti. Kapag natapos ko na itong portrait, ibibigay ko ito sa'yo. Talaga, sir? Hindi ba't mahal ang bayad sa mga ganyan? Wala akong pera eh. Libre lang. Ibibigay ko ng walang bayad, Melody. Remembrance mo na lang mula sa akin. Salamat po, sir. Pwede bang mag-request sa'yo? Depende sa i-request mo. Pwede po bang gawin mong kulay pula yung buhok ko dyan? Bakit naman? Kasi po pangarap ko talagang magkaroon ng pulang buhok. Hindi ko kasi alam kung babagay ba sa akin o kung magmumukha ba akong regla kapag pula na ang buhok ko. Pwede kaya yun, sir? Para naman malaman ko kung anong magiging itsura ko kapag pula na ang buhok ko. Sige, pero may kapalit na. Anong kapalit po? Akala ko po ba libre to? Papalitan ko ng pula yung buhok mo dito pero sa isang kondisyon. Lalabas ka kasama ako.
Kumunot ang noo ni Melody. Inilibot niya ang paningin niya sa paligid. Tumingala pa siya sa langit. Sir, bakit pa tayo lalabas nasa labas na tayo oh? Ang ibig kong sabihin ay, kakain tayo sa labas. Okay po, ako nang bahalang magdala ng pagkain dito sa labas. Ikaw naman sa mesa at mga upuan, sir. Kakaiba ang trip mo, sir, ha? May dining area naman sa loob ng mansyon pero dito talaga sa labas ang gusto mo? Ayain natin si Berto, sir, para naman 3 tayong kakain dito. Ang ibig kong sabihin ay, magdi-date tayo. Kakain tayo sa isang restaurant. Bakit naman tayo magdi-date? Hindi naman tayo magjowa. Hindi lang naman magjowa ang pwedeng mag-date. Pwede naman kahit yung magkaibigan lang. Bakit akong inaaya mo? Hindi ba dapat yung mga kaibigan mo? Magkaibigan na tayo, hindi ba? Kaya kung pwede, ikaw na lang ang aayain ko. Ngayon ko lang nalaman na magkaibigan na pala tayo. Okay, sir. Ayaw mo bang isama na rin si Berto, sir? Hindi ba't kaibigan mo na rin yun? Bakit ba palagi mo sinisingit sa usapan si Berto? May gusto ka ba sa kanya? Sir, syempre. Syempre ano? Humagalpak ng tawa si Melody. Syempre po wala. BFF lang po kami ni Berto. Mabuti. Ayoko namang maging karibal ko pa siya sa'yo. Karibal saan, sir? Wala. Basta. Magdi-date tayo mamaya ha? Okay, sir. Basta ikaw magbabayad ha? Wala akong pera eh. Nakangiting tumango si Jello. Noong sumapit na ang gabi, ay nag-ayos na si Melody. Simple lang naman ang pag-ayos niya. Nagsuot lang siya ng puting bestida at ipinusod ang kaniyang buhok. Hindi na siya naglagay pa ng makeup dahil hindi siya marunong at wala naman siyang ganong gamit. Nahihiya rin siyang manghiram kay Madam Bing. Nilagyan niya ng maliit na clip ang kaniyang buhok para hindi ito plain tingnan. Isinuot din niya ang ibinigay na relo ni Jello. Maya-maya pa may kumatok sa pinto. Melody, tapos ka na ba? Sandali lang po, sir. Hahanapin ko muna yung doll shoes ko. Nakalimutan ko kasi kung saan ko na ilagay. Tulungan nilang kita sa paghahanap mo. Pumasok si Jello sa kwarto. Nagulat naman siya at napatayo ng tuwid. Sir, nandyan ka pala. Pasensya na pumasok na ako. Tutulungan na kita sa paghanap ng sapatos mo. Nahanap ko na po. Ani Melody at nakangising itinaas ang kaniyang sapatos. Nakaawang ang labi ni Jello habang nakatitig ito sa kanya. Kulang na lang, tumulo ang laway nito. Sir, ayos ka lang ba? Masyado bang simple itong suot ko para sa pupuntahan nating restaurant? Wala na po kasi akong maganda at maayos na damit bukod sa dress na ito. Huwag mo na lang akong isama, sir, kung pangit itong suot ko. Baka pagtawanan lang ako ng mga tao doon kapag nakita nila na nakasama mo ako. Maganda. Magandang suot mo. At maganda rin yung nagsusuot. Bagay sa'yo, Melody. Salamat, sir. Hinagod niya ng tingin si Jello. As usual, gwapo pa rin ito. Naglakad na sila palabas ng mansyon. Inalalayan pa siya ni Jello pababa ng hagdan. Nakasalubong nila si Madam Bing na gulat naman sa kanilang ayos. Apo, Melody, anong event ang meron ngayon? Bakit napakaganda naman yata ng mga kasuotan ninyo? Madam, magdi-dinner lang po kami ni Sir Jello. Manlilibre raw siya eh. Tugon ni Melody at siniko pa niya si Jello. Hindi ba natin isasama si Madam, sir? Marami ka naman yatang pera at kayang-kaya mo siyang ilibre. Kawawa naman si Madam, hindi siya kasama. Magdi-date po kami ni Melody. Saad ni Jello at kagad itong naintindihan ng matanda. Date? Busy ako kaya hindi ko na kayo gagambalain. Hindi ako magpupumilit na sumama sa inyo. Enjoy niyo ang gabi. Sana pagbalik niyo rito sa mansyon ay mag-boyfriend-girlfriend na kayong dalawa ha. Sabi naman ng matanda at nilampasan na sila. Sumakay na sila sa kotse at umandar na ito papunta sa restaurant na ipinareserve ni Jello. Pagdating nila sa restaurant ay walang ibang tao bukod sa mga staff. Inilibot ni Melody ang paningin niya. Sir, bakit ganun? Parang sarado yata itong restaurant. Tayo lang ang customer na nandito. Baka bukas pa sila magbubukas, sir. Maghanap na lang kaya tayo ng ibang bukas na kainan. May alam po ako.
May binibenta silang dinuguan doon. Hindi sila nakasara. Binayaran ko itong buong restaurant ngayong gabi. Naka-reserve lang ito para sa ating dalawa. Bakit, sir? Kawawa naman yung ibang gustong kumain dito. Bakit buong restaurant ang binayaran mo? Isang mesa lang naman ang uukupahin natin. Napailing na lamang si Jello. Iginiya na sila ng waiter sa nakahandang mesa para sa kanilang dalawa. Ang mesang yon ay may mga bulaklak at kandila pa. May wine at tubig na rin sa mesa. May tumutugtog din ng violin sa gilid. Ipinaghila siya ng upuan ni Jello at inalalayan pang umupo. Ganito pala sa sosyal na kainan, sir, no? Ngayon pa lang ako nakapasok dito. Sana, madala ko si nanay sa ganitong lugar. Kumumpas sa area ang kamay ni Jello at may lumapit sa kanila ng mga waiter. May dalang pagkain ng mga ito na inilapag nila sa mesa. Enjoy the night, sir. Bilin pa ng isang waiter at kinindatan si Jello. Sir, kinindatan ka ng isang waiter, oh. May crush yata sa'yo. Natawa si Jello. Kumain na tayo. Kain agad? Magagalit sa'yo si Lord niyan. Dasal muna bago kain. At nagdasal nga sila bago sinimulan ang kanilang pagkain. Salamat sa masasarap na pagkain, Lord. God bless you, Este. God bless us. Anya at pumalakpak. Tinikman na niya ang mga pagkain. Wow! Ang sasarap naman ng mga to. Ganito palang lasa ng mamahaling pagkain. Pakiramdam ko, ginto ang kinakain ko. Melody, alam mo ba kung bakit kita dinala dito? Mabilis na tumango si Melody. Para kumain po, sir, hindi ba? May iba pa po bang dahilan? Dinala kita dito. Inihanda ko ang lahat ng ito para ipagtapat sa iyo na. Napalunok si Jello. Si Melody naman ay tumigil sa pagsubo para lang abangan ang sasabihin nito. Para ipagtapat ang alin, sir? Para ipagtapat sa iyo ang nararamdaman ko. Ano bang nararamdaman mo, sir? May lagnat ka ba? May masakit ba sa'yo? Di dapat pala sa ospital tayo nagpunta, hindi rito sa restaurant. Dun sa ospital, maagapan ng mga nurse at doktor kung ano man yung nararamdaman mo, sir. Halika na po, magpunta na tayo ng ospital. Melody, hindi ganon. Gusto kong malaman mo na gusto kita. Mahal na kita. Nabitiwan ni Melody ang fried chicken. Napakurap siya at napakunot ang kaniyang noo. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, basta nagising na lang ako na hindi ka na mawala-wala sa isipan ko. Bigla ka na lang naging importante sa akin. Mahal na mahal kita, Melody. At ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Pinamulahan ng pisngi si Melody. Ngayon lang niya mas naproseso ang mga sinabi ni Jello. Pasimple pa niyang kinurot ang kaniyang sarili para malaman kung totoo ba itong nangyayari ngayon. Sa bawat pagising ko sa umaga, ikaw ang gusto kong unang nakikita, Melody. Kahit saan ako magpunta, ikaw ang palagi kong naaalala. Kahit anong gawin ko, hindi kita maalis-alis dito sa puso ko. Di ba, sir, ayaw mo sa aswang? Hindi ka naman aswang, hindi ba? Hindi mo sure, sir. Melody, ikaw ba? May nararamdaman ka na rin ba sa akin? Opo, inis, galit at pagkasuklam. Ano? Pero dati po yun, sir. Ngayon po ay crush po kita, sir. Hindi ko rin alam kung kailan nagsimula pero sa tuwing malapit ka sa akin, bumibilis ang tibok ng puso ko. Tapos tuwing gabi napapanaginipan kita. Sa panaginip ko hinahalikan at niyayakap mo ko. Tapos sa tuwing naglalaba ako bigla na lang kitang naiisip. You like me too? I like you, Tree. Pabirong sagot ni Melody. Pero parang ganun na nga po, sir. Gusto na rin yata kita. Ibig sabihin ay tayo na? Ano ka, sinuswerte? Kakatapat mo lang ang feelings mo sa akin tapos gusto mo, tayo na agad? Alam kong hindi ako kagandahan pero naniniwala ako na ang babaeng kagaya ko ay dapat na pinaghihirapan. Ligawan mo kaya muna ako tsaka na ako magdidesisyon kung pwede nang maging tayo. At isa pa, kung liligawan mo ko, dapat makilala ka muna ng pamilya ko.
Dapat pumayag muna sila na manliligaw ka sa akin. I'm sorry. Wala kasi akong alam sa panliligaw. Pero, liligawan kita kagaya ng gusto mo. Handa rin akong humarap sa pamilya mo. Napangiti si Melody. Sige, bukas na bukas din ay ipapakilala kita kina nanay. Uuwi kasi ako sa probinsya namin bukas dahil naipanganak na ni Ate Mari ng pamangkin ko. Kailangan ko na yung makita. Pwede kang sumama para maipakilala na agad kita sa kanila. Sasama ako. Desididong sambit ni Jello. Bakit mo ko nagustuhan? Hindi ko alam. Grabe, wala man lang magandang dahilan. Ganun naman talaga, hindi ba? Bigla na lang tayo nagkakagusto sa taong hindi natin inaasahang magugustuhan natin. Bigla na lang akong tinamaan sa'yo. Ikaw ba, Melody? Anong nagustuhan mo sa akin? Wala. Napangiwi si Jello. Biro lang, marami. Guwapo ka, mukha kang artista. Mabango ka rin. Mabait ka ngayon. Pero noon masama ang ugali mo. Pero nagbago ka naman na. Nagustuhan din kita dahil saksi ako kung paano mo pinapahalagan si Madam Bing. Malambot kasi ang puso ko para sa apong kagaya mo. Nung ipinanganak kasi ako, ay ang lola kong nag-alaga sa akin. Namatay siya nung 5 taong gulang ako. Sa sandaling panahon na nakasama ko siya, marami siyang naiwang alaala sa akin. Mahal na mahal ko ang lola ko. At masaya ako na nakikita ko kung gaano mo kamahal ang lola mo. Napasarap ang kwentuhan nila at 12:00 na ng gabi sila nakauwi. Pagdating nila sa mansyon ay wala sa gate si Berto. Nagtataka silang pumasok. Nasaan si Berto? Paniguradong matutuwa yun sa mga dala nating pagkain. Ani Melody habang tinitingnan ng guardhouse. Pumasok na sila sa loob ng mansyon at bumungad sa kanilang mga confetti. Naroon din sina Berto at Madam Bing na may hawak-hawak pang mga balon. La, anong meron dito? Bakit may balon at confetti kayo? Apo, kailangan nating mag-celebrate. Ano po ang isa-celebrate natin, Madam? Birthday po ba ni Sir Jello? O birthday mo? O baka naman birthday ko? Ay, sa December pa pala ang birthday ko. Isi-celebrate natin ang pagiging magsyota nyo ni Sir Jello, Melody. Sabat ni Berto na halatang kinikilig. Nagkatinginan sina Melody at Jello. Nagkakamali ho yata kayo, hindi pa po kami. Sagot niya. Naglaho ang ngiti ni Madam Bing. Si Berto naman ay napakamot ng ulo. Pero, pinayagan na niya akong ligawan siya, La. Sabat naman ni Jello kaya muling bumalik ang sigla ng matandang Donya. Good news pa rin. Sabi pa nito at niyakap ang kanyang apo. Masaya ako para sa inyong dalawa. Magpakasalagad kayo ha, tapos bigyan niyo ako ng apo, kahit 10 apo lang. Ako nang bahala sa diapers at gatas nila. Sagot ko na lahat kahit pa ang pangpaaral sa kanila. Bigyan niyo lang ako ng maraming apo. Hilaw na natawa si Melody. Hindi pa siya handang mag-boyfriend pero hinihinga na agad siya ng apo. Kinabukasan ay kagad na silang bumiyahe pa uwi sa probinsyang pinanggalingan ni Melody. Pagdating sa bahay nila ay kagad na nakiusisa ang mga kapitbahay. Ngayon lang kasi may magarang kotse na napadpad sa kanilang lugar. Naunang bumaba si Jello at pinagbuksan pa nito ng pinto si Melody. Melody, sino yung kasama mo? Yayamanin na. Tanong ng isa niyang kapitbahay. Melody, single ba yan? Sabihin mo, single din yung anak kong si Petra. Ipakilala mo naman siya dyan sa kasama mo. Sigaw naman ng isa pa. Melody, nagpapautang ba yan? Tanong pa nung isa. Ngumiti lang si Melody at hinila na si Jello papasok ng kanilang maliit na barong-barong. Nandito na po ako. Anunsyo niya. Naabutan niya ang ate niya sa sala. Nakaupo sa sofa at may hinihelen na sanggol. Ang nanay naman niya ay nasa kusina at kagad na napatakbo sa sala nung narinig ang kanyang boses. Anak kong maganda! Masayang bungad ng kanyang ina at nasasabik siyang niyaka. Melody, nagbago ang itsura mo. Nagparitoke ka ba? Bungad naman agad sa kanya ng kaniyang kapatid. Gumanda ka lalo ah. Sinabi ko na nga ba,
Maigaganda ka pa talaga kapag nag-ayos ka. Ang ganda ng buhok mo ngayon ah. Anong shampoo ang ginamit mo? Bilhan mo naman ako. Dry na itong buhok ko oh. Napatitig si Melody sa sanggol na karga-karga ni Marian. Ang cute naman ng pamangkin ko ate. Pwedeng pabuhat? Pakiusap niya at kagad na binigay sa kanya ni Marian si Baby Tamara. Hi baby, ako ang tita Melody mo. I love you. Sana ako maging paborito mong tita. Wala namang choice yung anak ko. Ikaw lang kaya nag-iisang tita niya. Napatingin si Marian kay Jello. Sino itong kasama mo? Pamilyarang mukha ah. Ani Marian. Si Sir Jello yan ate. Good morning po. Sino si Jello? Tanong ni Marian. Yung apo ni Madam Bing ate. Ito na ba yun? Siya pala yung apo ni Madam Bing na kinakainisan mo at gusto mong ipakulam? Bakit nandito to? Hindi ba't kaaway mo to? Ani Marian. Pinandilata ni Melody ng mga mata si Marian. Si Jello naman ay nagulat. Gusto mo kong ipakulam? Tanong pa nito kay Melody. Humagikik si Melody. Dati pa yun pero joke lang naman yun. Nainis kasi ako sa'yo kasi palagi kang galit sa akin. Pero bati na tayo ngayon at maniligaw ka pa nga sa akin, hindi ba? Paliwanag niya sa binata. Ano? Nililigawan ka ng lalaking to? Gulantang na tanong ni Marian. Oo ate, kaya ko nga siya sinama rito. Gusto ko kasi na formal siyang ipakilala sa inyo. Siyempre, dapat may basbas niyo ni nanay. Para sa akin, approve na siya. Gwapo eh. Sagot ng kaniyang ina. Dahil ang gwapo nay, pasado na agad sa'yo? Hindi makapaniwalang sambit ni Marian at tinaasan ang kilay si Jello. Seryoso ka ba sa kapatid ko ha? Alam mo naman siguro na wala pang nagiging boyfriend yan. Seryoso po ako kay Melody. Gaano ka kaseryoso sa kanya? Ate, huwag mo namang takutin si Jello. Hindi ko siya natakot, Melody. Gusto ko lang malaman kung gaano ka kahalaga para sa kanya. Ayoko lang maranasan mo yung naranasan ko. Kapatid kita at ayokong masaktan ka. Minsan na rin akong nagmahal at hindi naging magandang karanasan kong yon. Pinaibig, inanakan at iniwanan lang ako ng lalaking minahal ko. Pagkatapos niyang makuha ang gusto niya, ay iniwan niya ako. Melody, sana maintindihan mo ako kung saan ako nanggagaling. Litanya ni Marian. Si Marian kasi nahulog ang loob sa driver ni Madam Bing. Naging magkaibigan sila at sa huli ay naging magkarelasyon. Nabuntis siya nito at makalipas ang ilang buwan ay biglang nag-resign sa trabaho ang lalaki at hindi na muli pang nagpakita sa kanya. Ni hindi na siya nito pinanagutan. Ayaw lang naman niya na matulad si Melody sa kanya. Hinila muna ni Marian sa isang sulok si Jello para makausap ng masinsinan. Si Melody naman ay inaliw muna ang sarili sa kaniyang pamangkin. Kinakausap niya ito at tinatanong ng kung ano-ano kahit na hindi naman siya naiintindihan nito. Makalipas ng kalahating oras ay bumalik na sina Jello at Marian. Nakangiti na ito pareho. Okay na Melody, pasado na to sa akin. Pwede ka na niyang ligawan. Ramdam ko ang sinseridad ni Jello sa'yo. Kitang-kita ko sa mga mata niyang pagmamahal niya sa'yo. Pero kapag sinaktan ka niya, talagang hahanapin ko siya kahit sang sulok ng Pilipinas at Amerika pa siya magtago. Ani Marian, kahit napalunok si Jello. Hindi ko sasaktan at paiiyakin si Melody. Ipinapangako ko yan sa inyo. Seryosong sambit ni Jello. Alam na ba ni Madam Bing ang tungkol sa pagliligawan ninyo? Usisa pa ni Marian. Siya po ang unang nakaalam. Tugon ni Melody at napangiti. Salamat Ate Marian. Naghanda nga pala ako ng merienda. Halina kayo, pagsaluhan na natin to. Sabat ng kanyang ina at nagtungo na silang lahat sa kusina para lantakan ang mga nakahain na kakanin. May biko, suman at kutsinta. Hindi pa yung natitikman ni Jello kaya tuwang-tuwa itong sinusubuan ni Melody. Ipinapaliwanag niya pa kay Jello kung paano ginagawa ang mga kakanin na nasa mesa. Bata pa lang ako ay tinuruan na ako ni nanay sa paggawa ng mga kakanin to. Kapag kasi hindi siya nagsasaka, gumagawa siya ng kakanin at binibenta niya yan. At kapag may selebrasyon dito sa baryo namin, kakanin ang madalas na inihahanda.
Kanina mo pa ako sinusubuan. Ikaw naman ang susubuan ko. Sana all sinusubuan. Pangaasar ni Marian. Makakahanap ka rin ng taga-subo mo, Ate Marian, sa tamang panahon. Hindi na, suko na ako sa pag-ibig na yan. Ako na lang ang magsusubo sa sarili ko. Nagtawanan sila. Naging maayos ang pagtanggap ng pamilya niya kay Jello. Naging malapit agad ito sa kanyang ina at kapatid. Kahit nga ang pamangkin niyang si Baby Tamara ay napapangiti sa tuwing napapatingin ito sa gwapong mukha ni Jello. Baby Tamara, ako ang kadugo mo pero mas gusto mo pang Tito Jello mo. Nakakatampo ka na, ha? Pabiro niyang sinabi kunwari ay nagtatampo. Humagikik lang ang sanggol. Ganyan din siguro kakwitang magiging anak natin. Ani Jello. Hoy, anong anak ka dyan? Pero tama ka. Cute nga ang magiging anak natin lalo na kung hindi magmamana sa akin. Magiging cute pa rin naman kung sa'yo magmamana. Ilang anak pa ang gusto mo? 10. Okay, 10. Sige. Kaya ko namang magpaaral ng 10 anak. Loko, biro lang. Bakit ba natin pinag-uusapan ng pag-aanak hindi pa nga tayo? At saka bago tayo magkaanak dapat may kasal muna tayo. Napaisip kasi ako sa sinabi ni Ate Marian. Iniwan siya ng boyfriend niya pagkatapos niyang mabuntis. Iniwan ng wala man lang paalam at ni wala man lang naipangako sa kanya. Kaya gusto ko na magpakasal muna bago magpabuntis. Kahit naman na mabuntis kita agad, ay hindi kita iiwanan. Sasamahan at mamahalin kita, Melody. Hindi ako mawawala sa tabi mo at hindi kita lolokohin kahit kailan. Magpakasal na tayo. Gusto na kitang maging asawa. Kinilig si Melody at napaiwas ng tingin. Isang araw lang silang nanatili sa probinsya dahil bumalik na rin agad sila sa Maynila. Marami pa kasing trabaho si Melody at marami rin kailangang asikasuhin si Jello sa kumpanya ni Madam Bing. Unti-unti na kasing inililipat ng matandang Donya ang pamamahala sa kumpanya sa kaisa-isang apo nito. Sa kabila ng maraming gawain ay naglalaan pa rin sila ng oras para sa isa't isa. Nagdi-date pa rin sila at nagliligawan. Makalipas ang 1 buwang panliligaw ay ibinigay na rin niyang matamis niyang oo kay Jello. Tuwang-tuwa naman ang binata. Napakaganda ng langit. Parang ikaw. Banat ni Jello sabay sulyap kay Melody. Nakatambay sila sa rooftop ng mansyon. Inaabangan kasi nila ang pagdaan ng mga bulalakaw. Nakita kasi ni Melody ang nakapost sa internet na may meteor shower ngayong gabi. May binili pang ang telescope si Jello para mas malinaw nila itong makita. Nakita ko na yung shooting star! Mag-wish tayo! Ani Melody at ipinikit ang kaniyang mga mata. Ginaya naman siya ni Jello. Anong hiniling mo? Hiniling ko na sana maging tayo na. Sige, tayo na. Tayo na? Oo, tayo na. Tinutupad ko na agad ang hiling mo. Natulala si Jello. Biglang nahiya si Melody. Ayaw mo ba? Bakit parang hindi ka yata masaya sa sinabi ko? Wala ka man lang bang reaksyon? Niyakap siya ni Jello. Masayang masaya ako, Melody. Hindi mo ito pagsisisihan, Melody. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Jello. Biglang umuso si Melody. Natawa si Jello. Bakit kang umunguso? Ganun kasing napapanood ko sa mga palabas sa TV. Pagkatapos sabihin ng magjowa na mahal nilang isa't isa, ay maghahalikan na sila. Napakurap sa Melody nang bigla na lamang siyang siniil ng halik ni Jello. Napakapit siya sa matipudong braso nito at nanghina siya sa bawat paggalaw ng labi ng binata sa kaniyang labi. Ito pa lamang ang unang beses na nakipaghalikan siya kaya hindi niya alam ang dapat na gawin. Sinasabay na lamang niyang pagkilos ng labi ni Jello. Aray! Daing niya. Sorry, napasobra ako. Wala kang kasalanan. Nakagat ko kasi ang labi ko. Ang sakit. Hahalikan ko na lang para mawala na yung hapde. Pinataka ni Jello ng halikang labi ni Melody. Hindi na ba masakit? Masakit pa rin. Sorry talaga, Jello.
Hindi kasi ako marunong humalik. Siguro hindi mo nagustuhan ang paghalik mo sa akin. Hais, dapat talaga nag-training muna ako bago ako nakipaghalikan sa'yo. Nagustuhan kong paghalik mo, Melody. Kung magti-training ka paano humalik, ako na mismo ang magiging coach mo. Pilyong sambit ni Jello at muli siyang siniil ng halik. Unti-unti na ngang nakukuha ni Melody ang tamang paghalik. Sir, dala ko na po ang wine. Hala! Nagulat si Berto sa kanyang nadatnan. Muntik pa nitong mabitawan ang isang bote ng red wine. Tumalikod dito. Wala po akong nakita. Saad pa nito. Natigilan sa paghahalikan ng dalawa at natawa si Jello sa reaksyon ni Berto. Si Melody naman ay nagtago sa likuran ng kanyang nobyo at hiyang-hiya. Berto, come here. Sir, huwag mo kong sisisantihin. Wala po talaga akong nakita. Hindi naman kita sisisantihin. Pinapalapit lang kita para maibigay mo na sa amin yung wine na dala mo. Napangisi si Berto at mabilis na ibinigay ang wine. Sir, kayo na ba ni Melody? Usisa nito. Proud na tumango si Jello at pinulupot ang kanyang braso sa maliit na bewang ni Melody. Sinagot na niya ako, Berto. Uy, congrats sa inyo. Paniguradong matutuwa si Madam Bing kapag nakaabot sa kanyang balitang to. Sige, sir, mauna na ako. Ibabalita ko lang kay Madam ang magandang balitang ito. Paalam ni Berto at umalis na ito. Naging masaya ang kanilang pagsasama bilang opisyal na magkarelasyon. Naranasan din nila ang long-distance relationship. Kinailangan kasing bumalik ni Jello sa Amerika para asikasuhin ang naiwan itong negosyo. 2 buwan din silang magka-video call lang. Nakausap na rin ni Melody ang mga magulang ni Jello sa telepono at ramdam naman niya ang suporta ng mga ito sa kanilang relasyon. Natutuwa siya na kahit mahirap lang siya ay hindi tinutulan ng mga magulang ni Jello ang kanilang relasyon. Magandang umaga, mahal. Ay, gabi na pala dyan sa inyo. Bati ni Melody habang tinitingnan ang mukha ni Jello sa screen ng kanyang telepono. Kumusta ang araw mo? Nawala ang pagod ko nung nasilayan ko ng mukha mo. Ay sus, bumanat ka pa talaga? Namimiss na kita, Jello. Gusto na kitang mayakap at mahalikan. Ako rin. Miss na kita. Kapag natapos ko na mga kailangan kong gawin dito, uuwi agad ako para magkasama na tayo. Hihintayin kita kahit matagal pa. Nandito lang ako sa mansyon ng lola mo. Wala naman bang umaaligid sa'yo dyan? Baka mamaya may kagaw na ako sa'yo. Sino namang magkakagusto sa akin bukod sa'yo? At saka wala naman akong ibang nakakasama dito bukod kay Berto. Malabo mo naman siyang maging kaagaw. Textmate na kasi sila ni Ate Marian ngayon. Matagal na palang may gusto si Berto kay Ate Marian. At ang sabi pa ni Berto, handa siyang akuin ang anak ni ate. Kakaiba si Berto, lumalove life na. Masaya ako para sa kanilang dalawa ng ate mo. Loyal yan si Berto at mabuting tao. Kaya nga boto rin ako sa kanya para kay ate. Nagtagal pa ng ilang oras ang usapan nila hanggang sa nakatulog na si Jello. Good night, mahal. Ani Melody at tinapos ng tawag. Melody, may load ka ba? Tanong sa kanya ni Berto. Bakit? Naubusan ako ng load eh. Hindi ko ma-reply ng ate mo. Baka magtampo na yun sa akin. Ibinigay ni Melody ang cellphone niya kay Berto. Hiramin muna itong cellphone ko, Berto. Kayo na ba ni Ate Marian? Malapit na, Melody. Magiging bayaw mo na ako. Huwag mong sasaktan si ate ha. Ilang beses na siyang nasaktan. Sana ikaw na talagang lalaking nakatakda para sa kanya. Ako na, Melody. Kami ng ate mo ang meant to be. Natawa si Melody. Mabilis na lumipas ang mga araw at magkasama na ulit sina Jello at Melody. Tapos na nga ang mga kailangang gawin ni Jello sa Amerika kaya madali itong nakabalik. Si Melody pa mismo ang sumundo kay Jello sa airport. Mahal ko! Aniya at kinawayan ito. May dala pa siyang welcome banner. Tumakbo si Jello papalapit sa kanya at niyakap siya. Hinalikan rin siya nito. Sa wakas, magkasama na ulit tayong dalawa. Hinawakan ni Jello
ang kamay niya. Nahawakan ko na rin ang kamay mo. Anito at pinatakan ito ng halik. Tama na muna yung kasutan ninyo. Lalanggamin na kayong dalawa. Yakapin mo muna ang lola mo, apo. Sabat ni Madam Bing na bahagya pang natawa. La, nandyan ka pala. Hindi kita napansin. Paano mo ako mapapansin eh? Nakafocus ang atensyon mo rito sa girlfriend mo. Maghahanap na rin ako ng boyfriend para naman may kalambingan din ako. Tulungan kitang maghanap, la. Saad ni Melody. Talaga, Melody? Sige nga, hanapan mo ako. May asim pa naman ako. Natawa na lamang si Jello sa kakulitan ng kanyang girlfriend at ng kanyang lola. Ilang buwan ka ulit mananatili rito sa Pilipinas, mahal? Usisa ni Melody. Hanggang sa magsawa ka sa pagmumukha ko. Anong ibig mong sabihin? I'm staying here for good, Melody. Dito na ako. Ayoko na kasing mawalay sa'yo. Paano ang business mo doon? Ibinenta ko na sa iba. Pagtutuunan ko na lang ng pansin ang mga negosyo ni Lola dito. Anong sabi ng mga magulang mo? Pumayag naman sila. Mas gusto rin naman nila na nandito ako para may makasama si Lola. Sa susunod na taon ay uuwi na rin sila rito. At kagaya ng sinabi ni Jello, hindi na ito bumalik pa sa Amerika. Tumulong na lang ito sa mga negosyo ni Madam Bing. At makalipas ang ilang taon, ay ikinasal na rin sila ni Melody. Tumigil na sa pagiging kasambahay si Melody dahil pinatayuan na ito ni Jello ng negosyo. Isang restaurant na puro kakanin ang siniserve. Naging katulong ni Melody sa pagpapatakbo ng negosyo ang kanyang nanay at si Marian at naging matagumpay naman ito. Biniyayaan din sila ni Jello ng isang anak na babae. 7 taong gulang na ito, bibo at matalino rin. Mommy, bakit wala pa po si Daddy? Malungkot na tanong ng anak niyang si Apple. Kanina pa ito palingalinga sa paligid. Recognition Day kasi ngayon ni Apple at ito ang nakakuha ng pinakamataas na marka kaya sasabitan ito mamaya ng medalya. Gusto kasi ni Apple na ang mami at daddy niya ang magsasabit sa kanya ng medalya. Napatingin si Melody sa cellphone niya. Wala pang reply si Jello sa text niya. Hindi rin ito sumasagot sa tawag niya. Nasaan ka na ba, Jello? Tanong niya sa kawalan at nag-aalala na baka umiyak bigla si Apple. Apple! Isang lalaking biglang sumigaw. Sabay napalingon ng mag-ina kay Jello. May sugat pa ito sa tuhod. Mahal, bakit ganyan ang itsura mo? At bakit may sugat ka? Sabi ni Melody. Daddy, are you okay po? Habang pupunta kasi ako rito ay nasira ang sasakyan ko. Kaya humiram ako ng bike sa isang lalaki. Kaso yung bike na sinakyan ko ay nabundol ng motor. Kaya tumilapon ako at nagkasugat. Bakit hindi ka dumiretso sa ospital? Dapat pinagamot mo yung sugat mo, Jello. Sermon ni Melody. Ngumiti si Jello at binuhat si Apple. Nangako ko sa anak natin na magiging present ako sa recognition day niya at tayong dalawang magsasabit ng medalya niya. Hindi ko siya pwedeng biguin. Mamaya na ako pupunta sa ospital. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ito masakit eh. Uunahin ko muna si Apple. Siya naman ang dapat na priority natin. Namangha si Melody kay Jello. Mula pa man noong pinanganak niya si Apple, ay ginampanan na ni Jello ang papel ng isang mabuti at responsableng ama. Hindi ako nagkamali na ikaw ang minahal ko, Jello. Aniya at hinalikan ito sa pisngi. Kinilig naman si Jello at humingi pa ng isang kiss. Mamaya na pag-uwi sa bahay, may unlimited kiss ka mula sa akin. Pagkatapos matanggap ni Apple ang medalya at certificate ay umuwi na sila sa mansyon. May inihanda kasing party si Madam Bing para kay Apple. Ang pamilya nila ay namuhay ng masaya at puno ng pagmamahalan. Sa mga taong nagdaan ay marami nang nagbago sa mga buhay ng mga tao sa kwentong ito. Sina Jello at Melody ay patuloy pa ring nagmamahalan at biniyayaan pa ng isang anak. Humiling kasi ng kapatid si Apple kaya't pinagbigyan nila ito. Si Madam Bing naman ay retired na sa pangangasiwa ng kumpanya at muli itong
ikinasal. Nakahanap kasi ito ng love life online. Isang Amerikanong napangasawa ni Madam. Ang nanay naman ni Melody ay patuloy pa ring tumutulong sa kanya sa ipinatayo niyang negosyo. Sina Berto naman at Marian ay naging mag-asawa na rin. Naging mabuting stepfather si Berto sa anak ni Marian na si Tamara. Ipinakita sa atin ng kwentong ito kung paano nagsimula at nagtapos ang isang magandang kwento ng buhay ni Melody Bagong Bayan. Mula sa simpleng buhay niya sa probinsya hanggang sa lumuwas siya ng Maynila at nagkapamilya. Marami ng pinagdaanan sa buhay sa Melody. Isang trahedyang nagbago sa kanya. Nakalimutan niya kung gaano nga ba kasarap ngumiti at tumawa. Si Melody ay natatakot na maging masaya dahil baka may mangyari na namang hindi maganda, kagaya sa nangyari noon sa kanya. Natural lamang nang makaramdam ng takot. Pero dapat huwag tayong mag-alala sa mga naganap na sa nakaraan at pagtuunan na lamang ng pansin ang mga nangyayari sa kasalukuyan. Pagtuunan na lamang natin ng pansin ang mga bagay na kaya pa nating kontrolin at huwag na ang mga bagay na hindi natin kaya pang baguhin. Ang mga nangyari na. Palagi nating tandaan na hindi natin kasalanan ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Bigyan natin ang ating mga sarili ng kapatawaran at pag-unawa. Wakas! Magandang tanghali po sa inyong lahat at isa na namang kwento ng pagmamahalan ang ating natapos ngayong araw. Shoutout muna tayo kay Ma'am Cecilia. Napakagandang story at palaging nakikinig sa iyong magandang voice, clear at nakakakilig sa ganda. Shoutout sa iyo Ma'am Cecilia from Malaysia. Hello Ma'am Siren, marami kaming addict sa Tales of Siren kahit po 55 years old na po ako. Ito po ang gamot ko pag sobrang stress ako. Super ganda kaya ng boses mo, may sobrang power ang pag-narrate mo. Wow, thank you so much Ma'am Concepcion Umiktin. Shoutout po sa inyo dyan. I am a fan from Dammam, Saudi. Pa-shoutout po sa mga friends ko na may iwan ko, Ate Jen Dabuchona, Vil Marison Lizette, Ate Angie, Mary at Shema, gonna miss you all. That is from Ma'am Ayesa Gasila. Hello po Miss Siren, always listening po sa mga stories mo. Pa-shoutout po I am Rosana Berkilia from Oyong Sigma Capiz. Maraming salamat po. Shoutout sa iyo Ma'am Rosana Berkilia. Always loving your stories Inday Siren. Thank you so much from Claudia Umbao from Mandawi City, Cebu. Avid listener since then. Thank you so much Ma'am Claudia. Pa-shoutout po Miss Siren from Fashion Market Taguig City. Salamat sa napakagandang kwento. Ikaw po ang pinakapaborito ko. Ang ganda ng boses mo po. Thank you so much Ma'am Janet. Hi Miss Siren, my favorite narrator, avid listener from Jeddah, KSA. I'm Rose Hiresano from Bicol. Shoutout sa iyo Ma'am Rose. Once again, pa-shoutout po I'm Jesus Hilicame from Pangasinan. Always listening about your upload. Thank you so much Ma'am Jesus Hilicame. Shoutout sa iyo dyan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa mang panig ng mundo. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.